Welcome back to a series so hostile, even Kratos subscribe. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin ang continuation ng issue ng Team Payaman, Dudut at Chloe mga kaunggoy. Pickleball, Carfan, you know how it is. Another episode to the legendary series mga kaunggoy, alright? Merong pinag-usapan, actually parang parinig, no? Pinaringgan ni Tita Chrissy si Chloe dito sa isang event ata nila ito mga kaunggoy, alright? And without further ado, pag-usapan natin itong issue na ito, the continuation of the legendary series. Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jairus. So, yun nga, issue na naman mga kaunggoy. And ngayon pag-uusapan natin itong panibagong nangyari dito sa parang ano to, like ang nag-post nito is JN Vien. So hindi ito parang official Team Payaman page ata, or I don't know. Vien and Pat IG story about Chloe. Oh, this is very interesting. So akala ko nag-die down na yung issue. Kaso nag-resurface na naman mga kaunggoy. So natin. Let's see what Tita Chrissy has to say. Actually, here's the thing. Alam ko na sabi ko na to before, pero friend ko si Tita Chrissy sa Facebook. And pwede ko siyang tanungin about sa inner workings ng yung totoong nangyari sa parang issue ni Dudut at ni Chloe, mga kaunggoy, yung cheating allegations. Kaso ayokong mangialam at ayokong ipagsiksikan yung sarili ko kasi sino ba ako? Hindi naman ako Team Payaman para magtanong ng ganong klaseng personal na information mga kaunggoy, no? Kaya gusto ko tanongin pero ayoko no? Kasi that's invasion of privacy sa take ko, right? Or interview or kineme. Actually, kung gusto niya mag-interview or kahit sino sa Team Payaman, I think that's a great idea mga kaunggoy, right? Pero etong video sa TikTok, pag-uusapan natin to. So, may parinig daw na nangyari dito. Hindi ko alam kung concert or live event. Concert or live event. Ayun mga kaunggoy. Okay, so sobrang lala siguro to the point na gumanto na si Chrissy. Kasi Chrissy is very wise naman eh. Actually, totoo yan. Nung nakausap ko si Tita Chrissy sa PM, sa chat, during elections mga kaunggoy, nung dinefend ko si Tita Chrissy dito sa video na ito mga kaunggoy, no? Very mabait siya. Mabait siya. So, and very wise siya. Meron siya mga wise words na sinabi din sa akin nung time na yun, mga kaunggoy. So, I agree na very wise siya. Okay? And I just would like to point that out. Wise talaga to si Tita Chrissy, alright? So, sino dito ang kabit? Wala? what? Wait lang. Sabi ni Tita Chrissy, sino dito yung kabet? At merong babae na nagsasabi, oh, ako yan. Kung sino man yon, I really hope she's kidding. I really hope she's joking. Kasi, ang pagkakaalam ko kasi, being a kabet, pagiging kabet, hindi siya nagiging, parang hindi yan nakaka-proud. Hindi siya nakaka-proud na title, mga kaunggoy. Because what the fuck, man? Like, babae pa ang naging proud sa ganun. What is wrong with women these days? Like the modern women. Bakit ganyan na yung mga utak ng mga modernong babae ngayon? What the hell is going on? It's very trashy behavior. Okay? I would just like to point that out. Ay nako medyo ako sa issue ng kabit ha. Hindi kasi diba sa Coldplay. May nahuli sa Coldplay, nagyayakapan. Ay, ayun nga eh. So, buti na, yung sa Coldplay, alam naman natin yung issue na yun, yung sa Coldplay concert, mga kaunggoy. Mahirap talaga ang issue ng kabit. Sino naglalaro ng pickleball? Oh! Sino naglalaro ng pickleball? Sa mga hindi po nakakaanap, okay? Watch the legendary series, mga kaunggoy, alright? Watch the legendary series of
Yun nga, merong connection kasi si Chloe sa pickleball at kay Dudut at itong lalaki na to, itong guy with the tattoos, mga kaunggoy, no? So, may mga connections kasi yun, kaya sa mga nakakagets, lalo na ako kasi ilang episodes ko na to pinag-uusapan tong lintik na issue na to, mga kaunggoy. So, the fact that she mentioned pickleball, alam nyo na yon. Kahit hindi nila sabihin yung pangalan, alam na natin kung sino yung pinariringgan or ginagawa niya ng joke, mga kaunggoy. Ano ba yun? Wala. Gusto ko lang kasi yun ang nagpapabisi sa akin today. Ang mga nakaraang buwan, mga pickleball. Ayun. So, I guess... May nagsabi ng pangalan. What the fuck? Oh my God. So, yung back tayo dito, sobrang lala siguro to the point na gumanto na si Chrissy kasi si Chrissy is very wise naman. So, ibig sabihin, allegedly, alright? Wala pang confirmation na solid, mga kaunggoy, kung ano talaga ang pinaggagawa ni Chloe, mga kaunggoy, alright? So, meron basta, alam niyo yun, kaya hindi pa ako pwede mag-all out na i-roast si Chloe. Hindi pa ako pwede mag-all out ng, to make jokes or to roast the shit out of Chloe, mga kaunggoy. Alright? Kasi wala pa talaga solid na tangible or viewable na talagang solid na evidence, mga kaunggoy. So, hindi pa ako pwede mag-all out. Alright? Dito sa topic na ito. So, may mga nagsabi, oo, pangit ginawa ni Chloe, pero di ko alam na kaya mong paringgan ang kaibigan mo, hirap mong maging friend. Actually, like, hindi nga niya... I've seen worse. I've seen worse, mga kaunggoy, alright? Yung mga... Halimbawa, meron isang kaibigan na may ginawang mali, tapos yung mga naging kaibigan niya, kinall out siya, ganun, blah, blah, blah. I've seen worse, mga kaunggoy. May mga iba nga nagiging agresibo online, eh. Binabash na in public online, mga kaunggoy. Lalo na sa cosplay community, mga kaunggoy, ang daming ganun. Alright? I've seen worse. Kaya itong ginagawa ni Tita Chrissy, hindi pa to yung yung worst shit, mga kaunggoy. Hindi pa, like, mild pa nga to eh. Hindi pa nga to yung extreme na talagang hostile na shit eh. Mas hostile pa nga yung mga nakikita natin noon sa Battle of the YouTubers noon, mga kaunggoy, di ba? Yung mga issue doon sa Battle of the YouTubers, yung mga nagtatrash talkan, mas malala pa nga yun sa totoo lang. I've seen worse, mga kaunggoy, so hindi pa to. Nagpaparinig siya, yeah, no shit, Sherlock. Sino ba yung guy na involved sa issue ni Chloe at Dudut? Pansin ko lang kasi parang di nababanggit yung name ng lalaki. Ayun nga, mga kaunggoy, sino ba yung lalaki? Who's the guy? Who's the guy, mga kaunggoy? Like, not sure if this is the guy. So, I'm just gonna leave this out here, okay? Mukhang never naging seryoso and never magseseryoso ang itsura, lol, good luck. Okay, ito. Gusto ko basahin to. Pickleball o tickleball? I don't know, but they were literally friends with her before. Nasabi pa nga ni Chino, isa si Chloe sa pinaka-close niya noon. You can be against cheating, but to be too hostile, cutting her off should have been enough to show no tolerance. Knowing na may pinagsamahan din unnecessary noise from former friends, Dudut even went just silent, bro. Actually, medyo agree ako dito. Let's say, let's say meron kang kaibigan na may ginawang mali tulad ni Chloe, mga kaunggoy, okay? Allegedly. I-cut off mo, tapos manahimik ka na lang, mga kaunggoy. Alright? Ganun. I-cut off mo, tapos manahimik ka na lang. That is the best way to do it. To add additional noise and to add additional bullshit, yung maging hostile, mga kaunggoy, I think that's pretty shit. I think that's pretty petty. Gusto ko dito ipasok yung
Eto meron kasi akong mga kilala. May mga kilala ako, okay? Ilagay natin sila si A, B, at C, okay? May kilala ako, merong issue si person A kay person B. Ngayon, merong person C. Si person C, neutral siya. Kaibigan niya pareho. Si person C, kaibigan niya pareho si person A and person B. Okay? Pero, for some reason, for whatever fucking reason, no explanation at all, naging hostile si person A kay person C. Si person C, wala siyang alam. Hindi niya alam kung bakit siya binlock ni person A. Hindi alam ni person C kung bakit siya binlock at tinatrash talk online ni person A, mga kaunggoy. Nagtataka ngayon si person C, bakit siya tinatrash talk online kasama ni person B, no? Parang tinatrash talk na siya and nagiging agresibo na online etong si person A against kay person C, mga kaunggoy. Marami akong alam na ganun, mga kaunggoy, okay? So, I would know that shit, right? I would fucking know that shit. And I think that's petty. I think that's idiotic. I think that's bullshit. Kung ganun kayong klaseng tao, medyo wala kayo sa tama, no? Lalo na yung walang explanation na bigla na lang ginawa yun. Walang sense yun and you're not using your brain right, mga kaunggoy. Although, dito kay Tita Chrissy Achino, dito kay Chino, Tita Chrissy Achino, hindi pa to hostile. Hindi pa to like, hindi, there's more worse than this. Mild pa nga to eh. Etong ginagawa ni Tita Chrissy, hindi nga ine-expose eh. Hindi nagpapakita ng screenshots to si Tita Chrissy Achino eh. Hindi nagpapakita ng kahit ano pa eh. Like, parinig lang. Making jokes about it. Hindi niya parang kino-call out si Chloe na, oh, ikaw, Chloe, tarantado ka. Tapos long post, mga kaunggoy, ganun. Mild pa nga tong ginagawa ni Tita Chrissy, mga kaunggoy eh. Alright? It's not hostile and it's not being like, ginagawa niya ng jokes, yun lang. No? Having a good time, mga kaunggoy. Hindi naman to parang, na I've seen worse. Yun yung pino-point out ko. Yun yung sinasabi ko. I've seen worse. This is not hostile and this is not anything. No, mga kaunggoy. Ngayon, may napanood akong video ni Nico David. Binibigyan niya ng advice si Chloe if ever man bumalik siya sa social media. Kasi either way, mababash at mababash pa rin si Chloe. Kahit anong gawin niya, maging mabait man siya, maging masama, or kahit ano man, magiging bash siya, mababash at mababash siya. And wala na siyang magagawa. Wala na siyang magagawa dyan, mga kaunggoy. Mababash at mababash siya, right? And I think kaya siya nananahimik, kaya siguro nananahimik si Chloe ngayon and nagiging nagla-lie low siya ngayon kasi ayaw niyang mabash, mga kaunggoy, no? So, here's the thing, mga kaunggoy. If I were to give parang advice kay Chloe, if ever man babalik siya sa social media, why not just play the villain, right? Be a heel. Parang sa wrestling, di ba? Use that heat. May heat na siya ngayon, mga kaunggoy, no? Use it. Use it to her advantage. I-market na niya. Siguro gawa ng merch si Chloe na nakalagay, pickleball, ganon. Tapos merong car. Pwede siya magbenta na ganong classic merch. If I were in Chloe's position, I would do that shit. Magva-vlog ako na merong mga merchandise na tungkol or about sa issue, mga kaunggoy, no? And I will play the villain, mga kaunggoy. I think this is free marketing, mga kaunggoy, alright? So, okay ito, mga kaunggoy. Unti-unti na nagsasalita si Chino. Yan lang inaantay ng kapatid ni Dudut. May isang magsalita sa mga kaibigan. Okay. Pickleball to think. God damn it. Yan, ang daming pickleball tick. Ang daming dito, ang daming nag-agree. Ilang likes to? Nasa 120 likes. So, ang daming nag-agree dito sa
at maraming nag-save. Ang dami nag-agree dito kay Tita Chrissy Aquino, mga kaunggoy. So, it could be right, it could be wrong, I don't know. Hindi ko naman sila kilala personally. So, wala rin ako masasabi, mga kaunggoy. Right? Josh on point. Gusto ko lang basahin tong sinabi ni Josh on point. Kasi para very interesting. May connection to sa mga pangyayari. And ito yung sabi ni Josh on point. January 8, 4 p.m. Nag-cheat si lalaki. Society. Lahat ng lalaki manloloko. Nag-cheat si babae. Society. Cheater siguro yung lalaki kaya nagawa ni babae yun. Oh my God. The fucking idiotic standards of society, mga kaogoy. Pag nag-cheat ang babae, dinedefend pa yung fucking babae. Like, gina-justify pa yung fucking cheating na nangyari. Amazing! Amazing! Kung ganito kayo, mag-isip, mga kaunggoy, oh, kaya siguro cheater yung... Kaya siguro nag-cheat yung babae kasi may ginawang mali yung lalaki. Fuck you! Like, ang galing ng morals nyo kung ganun kayo, mga kaunggoy. How fucking stupid can you be, mga kaunggoy, right? How fucking stupid, right? And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.